bayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Sir, lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, ito yan. Kasi siya nga ang pasumuno nitong Oplan Tukhang eh. Nung nakaupo siya as mayor. Extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inapuwent niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Bato, nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Leonor, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tukhang. Tuktukon o hangyoon, punuhay ang mga relatives ng mga target personalities illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na sa interview ng media, tinatanong na about itong motorcycle riding in tandem sa Davao City. Ang daming namamatay at walang nag-imbestigar. So, dito na-confirm ko kay Mayor Sara, kasama ko si SPO4 Sunny Binaventura sa partikular na araw na yun. Yung order sa akin ni Bato de la Rosa about Oplan Tukhang, kung papayag ba si Mayor dito. Pero i-confirm niya personal ka sa akin kay Sunny Binaventura is bulgar naman kayo nung kanang inyong pusil. Meaning bulgar na kayo kung barilunin mo ang target. Sabi niya, kinapan ninyo, unya ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Kay samo kayo ang media sigit pangutana. Mao dyan ang iyang pinaka-word. Ina-stand pa. It's true. Sir, you mentioned the names of ex-President Duterte, ex-Davao City Mayor Sara Duterte, at itong si Paulo Duterte. Sir, pwede ba namin malaman kung direkta kayong kumukuha ng order sa kanila para isagawa itong mga illegal activities? Or meron pa pong dinadaan na middleman? Kay Mayor Duterte sa kanyang drug war at saka extrajudicial killings, DDS killings, direkta po sa kanya. Sometimes po dumadaan kay SPO4 Sunny Binaventura at Bongo. Pati po kay Bongo, dumadaan po yung utos na may ililigtas kayo? Yes, at saka kay Police Colonel Ronald Bato de la Rosa noong Oplan Tukhang. Mr. Lascana, sino po nag-aabot sa iyo ng kabayaran sa mga ginagawa mo? Nung una si SPO4 Sunny Binaventura, and then sometimes personally si Mayor Rodrigo Rua Duterte na, and sometimes si Bongo. Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman nyo, sir? Alam na po ba sila sa inyo, yung grupo na yon? Yes, during nag-conduct sila na
pre-trial investigation sa akin dito sa kinalalagyan ko ngayon noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022. 6 days pre-trial investigation sa akin. Sinabi ko po ito lahat. Sir, bakit ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang marami pong magugulat. Siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, una-una, wala na siya sa power ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at hahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang sasabi ng totoo. Sir, kumpiyansa ba kayo na merong mga ibang personalidad na kayang suportahan yung mga aligasyon nyo? I hope na meron, pero walang ibang makasuporta sa allegation ko kundi ang kabuuan pong pagkatao ko po. Kasi personal ko po ito na experience kay Mayor Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, Sanay Binaventura. Sa inyong pahintulot, Mr. Lascano, pahintulutan naman natin ang ating mga kasamahan sa media para makapagtanong sa inyo kung meron silang pong mga additional questions. Okay po. Miss Salima Refran, please pasok po. Hello, magandang umaga po. Mr. Lascanya, saririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po. Salima Refran ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nag-craft nung tukhang. Pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung, kumbaga, main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat. Ito si Vice Mayor Tambaluslos. Ito ang Tambaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Okay, any more questions from our media friends? Anyway, habang wala pa, itanong ko lang sa inyo, Mr. Las Cañas, may tumutulong ba sa inyong mga personalidad habang kayo nagtatago? Kasi matagal din po kayo nagtago. Yeah. Well, ang iba kilala ko, ang iba mga concerned citizen lang. Of course, hindi ko sila pwedeng pangalanan for security purposes. So, meron po. Tapos sir, alam ko ang isang nagharap sa inyo noon ay itong si dating Justice Secretary Leila de Lima. Nagkaharap na po ba kayo lately? Wala pa po, except lang po nung first time po na napatawag po ako sa Senado nung nagsinunggaling ako. Pero nung investigation sa Davao, wala po niya ako pinatawag. Okay. Sir, meron po kaming natanggap na informasyon, yung meron daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruino sa mga Duterte, sa kanilang mga illegal na gawain. Yes. Si Mayor Aldong Paruino ang in-charge ng kapatid ni Michael Yang na mayroon siya po laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge
dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sammy Oy at Cholitan. Okay. Meron pa po bang katanungan sa ating mga kaibigan, mula sa ating mga kaibigan dyan? Paki-ano lang po nung raise hand button, paki-press lang po. Hello, come again. Ayan. Si Mr. Jairo Boledo, please come in. Hi sir, good morning. Can you hear me po? Good morning. Yan, narinig ko po, sir. Sir, mula po meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisadagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit gusto nila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Turel, dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6 na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito, dinala ko sila sa Laod Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliban dito, nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone, Nokia, sa kanilang mga brief. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay for Sunny Bilipentura yung araw na yun, after the New Year. Kaya sabi niya, ipaforensic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spilford Bin Laud yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan at of course si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito.